everyone. Thank you so much for staying. Welcome to our continuation of the Star Magic Spotlight Press Con. Hello to everyone watching us online. We are coming to you live. And also, thank you very much to our friends from the media who are here. Sobrang dami natin today. Hello. Isa pa nga. 1, 2, 3. Para marinig kayo ng lahat ng nanonood, mga team bahay, thank you so much for joining us. And also, shout out to Coffee Project for having us. Maraming salamat for our beautiful set, as always. And to everyone watching, for those who are watching for the first time dito sa Star Magic Spotlight Press Con, welcome po. This is the show where we celebrate the achievements, the milestones of our Star Magic artists. And of course, kasama natin ang isa sa mga naka-achieve ng napakalaking milestone just recently, and later on, makikilala natin kung sino siya. But for now, hello to everyone. My name is Ai De La Cruz, your host, and a big thanks as well to our ever supportive media friends again. And please don't forget to use our official hashtag Star Magic Spotlight on all of your posts and stories, and also tag us at Star Magic Phils. There you go. Okay, eto na, makikilala na natin siya. She is someone who needs no introduction, honestly. She is an actress, endorser, influencer, and the youngest celebrity CEO in the Philippines. And just recently, she claimed the #1 spot on the annual Top 100 Most Beautiful Faces list by TC Candler and independent critics. Wow, what a massive honor. But swerte tayo today because it's not every day that we get to share a room with the most beautiful face in the world. At bago natin siya makakwentuhan, we actually prepared something very special. Please watch this. Actress, influencer, and entrepreneur. Andrea Brillantes effortlessly juggles an impressive range of roles, both on screen and in real life. She kick-started her career as a child actress, making her debut in kids' comedy show, Gawin Bulilit. She went on to star in numerous television shows with her breakthrough performance in Annalisa. She is also widely recognized for her portrayal of Marga Mondragon Bartolome in the hit melodrama Cadenang Ginto. Andrea's latest project was the teen drama Senior High in 2023. Following its success, she reprised her role in the 2024 sequel, High Street. She is one of the most influential actresses of her generation, with millions of followers across her social media platforms. In addition, she's the youngest celebrity CEO in the Philippines, launching her own successful makeup empire. Recently, Andrea was recognized and ranked as #1 on the annual Top 100 Most Beautiful Faces list by TC Candler and independent critics. In a message, Andrea shared, "This isn't just about beauty. It's about confidence, uniqueness, and embracing who you are. Kaya sana, ma-inspire ko po kayong lahat to celebrate your own kind of beauty." Andrea Brillantes is undoubtedly one of the most beautiful faces today. What truly sets her apart, however, is the passion and dedication she brings to showcasing her incredible talent. Huge congratulations, Andrea! Let's give her a warm round of applause once again. Ladies and gentlemen, Andrea Brillantes! Hello, Andrea. Actually, tawag ko sa'yo Blythe, pero for today, Andrea tayo. Hello. Welcome. Hello po sa inyo lahat. Good afternoon po. Nahiya ako eh. Nahiya ako dun sa Hindi ko in-expect na meron kayong hinandang ganun. Thank you po, Star Magic fam. Thank you. Na-touch naman ako. Oh, of course, syempre, dito sa Star Magic Spotlight Press Con, lagi naman natin sineselebrate yung mga milestones sa mga Star Magic artists. At ito nga, napakalaki nung sa'yo, Andrea. Gosh. Kamusta ang haba ng hair mo, Andrea? Ay, kaya nga tinali ko na muna eh. Charot. Kaya pinunitail ko muna siya eh. Haba eh. Ang bigat. Wow! Pero
sobrang laking honor nun, ha? And ang Actually, dami yeah. mong kasama rin dun sa list na yon na hindi lang local artists, Yeah. 'di ba? International yung list na yon. So, kwentuhan mo naman kami nung una mong nabalitaan to, paano mo siya tinake, ano yung naging unang reaction mo? Well, last year kasi napabilang na din ako. Pero I think, from what I can remember, top 16 yata. Doon pa lang super happy ko na mapabilang lang doon kahit nasa 50 or what. Like, syempre, it's such an honor talaga na mapili yung face ko, ganyan. So, nung nalaman ko na parang top 1 ako, ano lang yun ay random Tuesday yata yun or something. Tapos nag-aayos akong buhok. Salamat ko lang, top 1 ako. Tapos tinignan ko agad yung sarili ko sa mirror. Tapos, top 1 ka? As in, talagang tawang-tawa lang ako. Tapos, ang tinanong ko talaga yung mommy ko. Sabi ko, Ma, anong feeling? Ikaw ang naglabas sa mundo ng top 1, ganyan. Siyempre, masaya kaming lahat. Pero, thankful lang ako. Pero hindi ko siya syempre pinapapasok sa ulo ko na top 1 ako. Syempre, ang saya niyang pagbiruan, lalo na with my friends. Kasi, the day na nalaman ko, parang pupunta ako sa mga friends ko. So, syempre, puro asaran lang. Na parang, parang di naman. Parang, over Jisoo, gumaganon sila. Parang, pero, happy lang talaga ako. Ang saya lang niya. Happy, but, hindi ko siya pinapapasok sa ulo ko na top 1 ako. Kasi ayoko naman na dun lang nakadepende yung pagkatao ko tsaka yung lahat ng pinaghirapan ko, di ba? Iba pa rin lahat yung bilang artista ako tapos naging top 1 ako. Nakakaya siya pag-usapan. Grabe, sobrang nakakaya. Hindi, pero okay na. Satisfied na kami dun sa answer mo. Don't worry. Parang nahiya na siyang magsalita. Pero tulad nga lang nakita natin dun sa napakagandang AVP, no? You are more than just a pretty face. Or should I say, a most beautiful face, di ba? Kita naman natin yung achievements mo dun. Simula bata ka, nagtatrabaho ka na. At tulad nga ng pinakita natin dun, you are now the youngest celebrity CEO in the Philippines. So ngayon, aside from being an actor and influencer, ang dami mong ginagawa, paano mo naman manage lahat yon? Yung time management mo ba? Kamusta? Pwede bang, can you paint us a picture? Ano ba yung usually nangyayari sa life ng isang Andrea Brillante sa dami ng ginagawa mo? Well, ngayon kasi wala pa ako show, so medyo mas may free time pa ako. Pero, sa isang linggo, madami na nangyayari sa akin. Sa isang araw pa lang, ang dami na nangyayari sa akin. Tinatry ko talaga yung best ko na mabalance ko lahat. Na kahit madami akong trabaho, since bata ako nagtatrabaho na ako, hindi lang pagiging artista, pinasok ko din kasi yung pagiging influencer, dancer, artista. Tapos ngayon, pinasok ko din ng business. Ayoko naman mawalan ng sense of self. At ayoko naman na puro doon lang ako nakatutok, lalo na early 20s pa lang ako. I still wanna be young. I still wanna enjoy my youth. So, tinatry kong find ng time for my friends, for my community sa church, sa friends ko, sa sports. So, minsan, after nito, pupunta ako sa Alabang, pupunta pa ako sa training with my friends. Training ng ano ito? Frisbee naman. Frisbee. Oh. Bago kong inaaral na Hobby, sport. a Bago sport. lang siya. Pero meron akong ballet, meron akong yes, it's a sport now. Sa mga naririnig ko, nagbubulungan, frisbee. Yes. Masaya siya sport, guys. Try nyo. Saya niya. Anyway, so tinatry ko talaga. Very Gen Z, no? I try to be really intentional with my time. And with my time with my family and with my friends. Every day nakakausap ko pa rin yung mama ko. Hindi ako texter. I'm a really bad texter. Mas ma-call akong person. But I try to find time for everything. Kasi if hindi ka maging intentional with your time, masasayang mo siya. And ako talaga, precious ang time nating lahat. Gusto ko talaga na-enjoy ang life. Lalo na bagets. Pag bagets, ito talaga may energy ka pa for everything. So, sinusulit ko lahat. Mukha namang na-maximize mo talaga. May ballet ka pang nabanggit. Nagbabali ka? Bakit? Saan ang Nag-stop galing lang ako yun? recently. Parang nagkaroon lang ako ng break kasi naka-find pa ako ng time for my solo travel. Oh. More than 1 month ako wala. Naka 4
countries ako, I think. Wow. So after nun, super pagod lang ako. Kasi pag mag-isa ka, ikaw may buhat ng lahat ng gamit mo. Tapos ako, overpacker pa ako. Super high maintenance ko. So, yung mga maleta ko, mas mabigat pa sa akin. 3 ako yung maleta ko. So, after nun, nag-break muna ako. Pero yes, minsan ang schedule ko sa Tuesdays ay morning ballet. And then, siguro may meeting ako sa Lucky Beauty. And then, afternoon, 6 p.m. to 8, football, 8 to 10, frisbee. So, parang nababalance ko siya. And then, the next day, taping, Friday, ganun. So, pagod. So, bukod dun sa work life na alam natin kay Andrea, ang dami niya pa palang tinatago na sides sa kanya. May personal life din siyang I actually have a private personal life na hindi alam ng lahat ng tao. Yung Europe ko, hindi nila alam kung kailan ako nawala. Like, I'm very open, pero madami pa rin akong yung for me lang and my friends as a private person. I think, kaya ako kinakaya lahat, it's very important na meron kang pagiging artista and meron kang sense of self, meron ikaw lang, meron kang business na ikaw, iba ka sa business, iba ka sa pagiging artista, and iba din ako sa personal life ko. And that's how she is able to manage everything. Oo. It's important para hindi ka mawala. Lalo na showbiz, ang dali mawala sa fame kapag hindi ka grounded. Important na meron kang firm ground. Yes. Oo. Tsaka yung mga tao sa paligid mo, Foundation dapat talaga. ka, ganun. Oo. Tsaka yun nga, yung mga tao sa paligid mo, dapat din, yung may kilala sa'yo na bukod sa pagiging artista, yung kung sino ka talaga. Yes. Nakakatulong yun sa sense of self. Okay, now, next question natin. Ito na. Being named the most beautiful face of 2024, masanay ka na dito, Andrea. How do you take care of yourself? O ito, tips naman, beauty tips. With such a busy schedule, how do you make time for self-care? Kasi nga usually, di ba, kapag busy ka, pinipimple ka, or yung, di ba, hindi Ngayon nga, may masyado. breakout nga ako ngayon eh. Sa lagay na yan, Yes, Andrea? meron ako yan siya, si sister. Nagpapakita siya si sister. Andyan siya. Importante na may sleep. Importante talaga ang sleep. Kahit ang hirap niya isingit minsan. Akala ko nga, dati kapag mas tumanda na ako, baka mas may time na ako for sleep, mas nawawala siya. Nawawala pala siya pag tumatanda ka. Fake Kasi news yan, akala mo, di ba, antukin ka na pag matanda ka na, ganyan. Pero nawawala ang pahinga. Yes. Importante pong may pahinga kasi kahit gaano ka kaganda, kung hindi ka nakatulog, hindi magpapakita yung ganda mo. Importante din na hydrated tayo, lalo na nasa Pilipinas tayo. At mainit ang ating country, importante na ang health natin, hydrated tayo, kumakain tayo ng maayos sa pagkain. Ayan, tinatry ko yan baguhin ngayong 2025 ang aking diet. At ano pa ba? Meron ka bang mga hindi kinakain? May mga ipagbabawal ka ba sa sarili mo this 2025? Paanong diet? Hindi ko talaga kasi kayang bawasan yung sweets ko. I think hindi ko siya kaya bawasan. Same. But, nagdadagdag na ako. Believe it or not, nagdadagdag na ako ng vegetables. I don't eat veggies kasi, pero now, para mas maalagaan ang ating sarili, gusto ko na mag-vegetables. Tapos, ano pa ba? Invest sa skincare. Importante ang skincare. Invest sa mga ginagamit mo sa self mo talaga. Like makeup, skincare. Ako, ang skincare ko kasi Brilliant Skin. Ever since I was 16, proven and tested na yon. Tapos, of course, ang gamit kong makeup. Ako kasi nag-aayos sa makeup ko eh. Ako nag-research and development sa Lucky Beauty. So, alam ko talagang maganda siya. So, yun talaga yung ginagamit ko sa face ko. It doesn't disappoint, guys. Hindi ako dito sales, pero yun ang aking self-care. Tsaka meron na, kahit gano'n ako kapagod, meron akong time talaga sa gabi na magbababay na ako, mag-good night na ako sa lahat. Skincare na ako, tulog, pagkatapos ligo, upo, tapos blower, gagamitin ko yung, pati sa hair ko, choosy din ako sa blower ko. Tapos tanggal ako makeup lagi. Meron akong 1 hour yata, or 30 minutes.
Tapos habang nagsiskincare ako, nanonood ako ng favorite series ko. Yan ang self-care. Lagi may time, may private time para alagaan ang self every day. So, pinaglalaanan talaga ng Kahit time and gaano effort. kapagod sa taping, kahit ano, hindi ko yun tinatanggal sa routine ko. Okay, ayan na ang tips from Andrea Brillantes herself. So, sa mga nanonood po, yan po ang susundin natin. And I'm sure Yes. marami ring natuwang mga magulang nung sinabi mong dapat maggulay. So, Yes, oo guys, maggulay yan po. tayo. Kasi nung bata lang ako, doon nang may nagpipilit sa akin. Kasi may parents ako, syempre, alam mo yun, pag bata ka, mas tinututukan yung diet mo. Ngayon kasi I live alone. So walang nagpipilit sa akin na, eat healthy. Wala. Puro ko junk food. So eto guys, tayong as adults, wala na nagpapaalala sa atin maggulay. Maggulay po tayo. Maggulay tayo. Sarili mo dapat yung nagdidisiplina na sa sarili mo. Okay. Eto naman, ang next question natin. Will we be seeing you on TV again soon for a new project? Maybe? Maybe. I think so. I hope so. Oh, ang dami. For sure. Di naman ako mawawala this year sa TV. So, for sure, may kita niyo pa ako, guys. Can't say anything more, pero Okay. for Abangan sure. na lang natin sa kanyang social Definitely. media platforms. Okay. And, ito medyo mga pa-reflect ka dito, Go. Andrea. What is the most valuable advice you've received in your career that you believe has helped you reach where you are today? Eto, since 12 years old ako, parang morals, values ko na siya sa pagiging artista ko. At that time, may nagsabi sa akin na tumatak na to sa utak ko. Kasi that time may pinagdadaanan ako tapos hindi ko alam kung paano na. So, sabi lang sa akin, basta magpatuloy ka maging mabait sa lahat ng taong katrabaho mo, sa crew, sa staff, sa co-actors mo, mabait at magbigay ng respeto sa kanila. Maging mabuti ka na co-worker. Pangalawa, galingan mo lang lagi. Like, always give your best. Sa lahat ng gagawin mo, do it with love, with passion. Pangatlo, maging masipag ka lang. Kasi ang dami naman magaling din, pero hindi sila masipag. Ang dami din mabait, pero kulang din sila sa sipag or kulang din sila sa pagbibigay ng best nila. Yung tatlong yon, syempre hindi ako perfect. May bad days ako, hindi ko nabibigay yung best ko. Minsan, kulang ako sa sipag. Minsan, sa sobrang pagod ko naman, kulang ako sa patience. So, minsan bad mood ako. Hindi ako yung pinaka-nicest that day. Pero I really try my best to hold on sa tatlo na yun na values ko pagdating sa pagiging artista. Basta, lagi ka lang maging mabait. Lagi ka lang always give your very best. And maging masipag ka lang. And kahit anong lindol dumaan sa industriya na to, since para talaga tong storm Sometimes it's a war, it's a battle. Kahit ano yan, basta manatili lang ako dun sa tatlong yun. Naniniwala ko na masisurvive ko siya. Patuloy lang maging mabait, maging masipag, at ibigay ko yung best ko. Kahit anong iba to sa akin ng mga tao, patuloy pa rin sa tatlo na yun. Tama. I think that really helped me. Sa lahat ng binato sa akin ng mga tao, basta okay, fine. Basta mabait pa rin ako. Basta magaling pa rin ako. Basta masipag pa rin ako. Fight. Yun ang never give up lang din. Fourth, never give up. Yun. Tama, wala namang perfect na tao. Yeah. Pero kung yun yung guiding principles mo naman. Yun yung hinanap ko word. Yun yung principles ko talaga. That really helped me. Ilang taon yun talagang, yun talaga nag-help sa akin, I think. And that's why hanggang ngayon, isa ka pa rin sa pinakamalalaking stars. Ang tawag nga sa'yo ay Gen Z Queen. Oo, so congratulations sa Thank you. pagtagumpay o sa tagumpay na nakarating mo dito sa showbiz world na sabi mo nga ay parang bagyo kung minsan napagtagumpayan mo siya. Umaaraw, umuulan. Yes.